Hello pong muli mga kababayan, mga katambay. Nagbabalik po muli ay inyong katambay, Katambay Manong po dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mang bansa po tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin mga kababayan kasi ito pong isang vlogger po na taga Maynila ay talagang antimano po hindi pa nagtatagal po nagkaroon po kasi ng photoshoot ang PDP laban ng pambato po ng PDP laban ni dating Pangulong Duterte sa darating po eleksyon sa senatorial slate next year. Pero ito pong vlogger po ng number 1 po yatang kritiko ng mga Duterte ay talagang pinulaan na po agad mga kababayan. Wala pang nagaganap na halalan pero po sa kanya, ang tawag na po niya dito po sa mga tatakbo po na inendorso po ng ating dating Pangulong Duterte ay tinatawag na pong padapa. Padapa po at walang kapag-pag-asa raw po manalo ang mga inendorso ng dating Pangulong Duterte at itong mga tatakbong senador sa PDP laban. Napakagaling pong vlogger. Antimano po. Meron na po siyang judgment. Hindi pa nagaganap ang halalan dahil daw po una-una, hindi man lang daw lumalabas ito sa mga survey nila. Alam po natin ang survey ngayon ay marami pong survey na lumalabas ngayon na hindi po mga bayaran. Hindi po ba mga kababayan? Ang tanong nga natin, ang taong bayan ang totoong survey, yung boboto. Yan po ang real talk. Ito po yung photoshoot na lumabas po na kasama po si PRRD. Nasa gitna po siya. Mga kababayan, nakikita po natin, nakikita po ninyo. Parang wala po dyan, hindi ko po nakita dyan si Attorney Vic Rodriguez. Mga kababayan, parang wala po siya dyan. At meron po dyan dalawa na parang hindi po familiar sa akin. Baka familiar po sa inyo, pwede nyo po i-comment. Ang nakikilala ko lang po dyan, siyempre po si Senator Bato, si Senator Bongo, at siyempre yung artista po na si Philip Salvador, at siyempre po si Marcoleta, Congressman Marcoleta, at siyempre po yung isa po, sino po ba yon? Tama, hindi ko po yung isa po, yung attorney po, yung singer na attorney, si Jimmy Bondoc po, mga kababayan. Si Jimmy Bondoc, si Philip Salvador, si Marcoleta, si Senator Bato at Senator Go. Yung dalawa po mga kababayan, hindi familiar po sa akin. Baka po kilala nyo. Pwede nyo po i-message. At wala po rito si Attorney Vic Rodriguez. Nagtatanong lang po. Ayan po ang kinukomentuhan po ng taga Maynila mga kababayan. Yung photoshoot po na naganap po. At ito po yung nasa social media na. Pero hindi pa nagtatagal, may reaksyon na po ang taga Maynila. Ito po si Batang Maynila Toits, mga kababayan. Pakinggan po natin ang kanyang batikos at komento sa walang kapag-pag-asa at padapa ng mga senatorial slate ni dating Pangulong Duterte. Ito po, pakinggan po natin. Kita ninyo sa litrato mga kababayan, yan po yung official senatorial candidates at national officers ng PDP laban. At sila po ay nagkaroon ng photo session. Kasama po siyempre si former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan mga kababayan. Naka-uniform pa. Kala ko mga kababayan, Gilas Pilipinas eh. Akala ko Gilas Pilipinas ito mga to. Ito pala yung mga kandidato ng padapa tuloy. At ng PDP. Ano ba PDP? Kalimutan ko na. Alam ko kasi PDP, padapa eh. So ito po ang kanilang partido. Ayun pala, padapa pala ang alam niya sa PDP, di ba? Partido Demokratiko Pilipino. Di po ba? Parang ganun po yan eh. Pero pagdating po sa kanya, padapa. Yung po pala, mga padapa ang tawag niya po sa inendorso o yung partido ng dating Pangulong Duterte. Padapa pala. Padapa, senatorial. Ibang klase ito. Ay nagkaroon po ng photo session.
pag ganun pa kayo, alam mo naman, mananalo kayo, meron pa pa photo session. Sila po may photo session at ayos yung forma. Parang Gilas Pilipinas lang. Mga kababayan, sino ba kasama rito? Hindi ko nilala iba eh. Pero ano to, mga national officers ng Partido Demokratiko Pilipino, yan po yung PDP. At ang mga official senatorial candidates nila, ay ito pong si Marco Beta pa tawag. Si Marcoleta, mga kababayan, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Bongbok, ano pangalan nito? Kalimutan ko basta, Bongbok, Jimmy Bongbok, ito yung singer, yung pakanta-kanta dun sa mga rally. At itong si Philip Salvador, ito raw si depektibo tuloy. Si Epektibo raw, sabi. Tapos yung iba rito itong dalawa, siguro ito yung kanilang mga national officers, hindi natin kilala yan. Alam ko, hindi naman kandidato yan eh. Tapos si Rodrigo Duterte, sumama talaga sa picture, pampalakas loob din yun, mga kababayan eh. Kasi sa Sorbe, wala naman na silang Nakita niyo po, pampalakas loob na lang daw po ang dating Pangulong Duterte. Ayaw po dito kay Batang Maynila Toits, mga tambay. At talagang pinintasan niya na antimano yung mga kandidato, katulad po ni Philip. May depekto raw po si Philip Salvador. Ganon din po si Marco Beta ang tawag po kay Marcoleta. Marco Beta po, mga kababayan. Ibang klase po. At dito naman po kay Jimmy Bondoc, ay pakanta-kanta lang daw po ito sa mga rally. Pakanta-kanta. Isa pong abogado ito si Jimmy Bondoc. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, abogado po ito. At hindi po alam yata ng Batang Maynila Toits na isang abogado po ang sinasabi niya pakanta-kanta lang daw po sa rally. Ikumpara mo naman sa mga tumatakbo at naging senador doon. Katulad po nila Lito Lapid. Abogado po ba yon? Nagbutas lang po na upuan doon. Sila Senator Bong Revilla, abogado po ba yon? Sila JB Hercito, abogado po ba yon? Mga kababayan, abogado rin po ba yung marami doon? Nancy Binay, si Risa Ontiveros, mga abogado po ba yon? Samantalang si Jimmy Bondoc, isang abogado, maalam sa batas, di po ba? Pero pagdating po dito kay Batang Maynila Toits, napakarami po niyang pintas, mga katambay. Anong klase naman kayang may credential ang kanyang susuportahan? Anong klase kayang credential? O sinasabing ipagmamalaki naman po niya. Maliban po dun sa mga nakaupo na mga nakasara libro. Mga ang libro po nila hindi alam ng taong bayan. Mga katambay, walang public hearing po ang kanilang mga pondo. Yun po ang mamanukin ng Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakapwesto na bihasang-bihasa na po sa pagtatago po ng libro nila sa taong bayan, mga kababayan. Ibang klase, no? Ang tingin niya kay dating Pangulong Duterte, pampalakas loob na lang. Ibang klase ka, bata. Wala naman sila sa Sorbe, hindi naman sila nasasama sa Sorbe eh. So, pampalakas loob, nandiyan po si PRRD, si former President Rodrigo Roa Duterte. Pampalakas loob doon sa mga kandidato. Pero naglabas sila, mga kababayan, naglabas sila ng parang nasa impyerno sila. Kasi yung background nila, nasa yung likod nila umaapoy. Parang umaapoy doon sa likod. Kala ko nga sa impyerno. Ibang klase, no? Talagang pinintasan niya pa yung background nung sa studio. Yung kanilang photoshoot. Para doon mga nasa impyerno na, mga kababayan. Ibang klase ito si Batang Maynila Toits. Talagang nasa impyerno na raw po ito. Para daw nasa impyerno na ang grupo po ni PRRD. Itong kanyang mga senatorial slate. Ibang klase, no? Itong si Batang Maynila. Ano kaya tingin niya sa sarili niya? Siya nasa langit. At ang grupo ni Duterte, ang tingin niya, para daw nasa impyerno na. Ano kaya? Nakarating na kaya na impyerno ito? Alam niya ang impyerno? Ibang klase ka, bata, oh. Ito yung kanilang campaign ad na nilabas. At nandun lang, nakita ko si Bato, dalawa lang, si Bato saka si Bongo. At extra lang doon si Robin Padilla at si former President Rodrigo Duterte.
Pero ang kakapagtaka rin, bakit wala si Ipe? Kala ko tinanggal niya si Ipe. Kala ko hindi na pinasig. Kaya pala, parang masama ang loob niya rito ha. Kaya parang feeling ko masama ang loob ni Philip Salvador. Tingnan Kasi, hindi sa... yun, nag-conclusion na siya. Masama raw loob ni Philip Salvador. Pambira ka. Wala ka naman doon. Unang-una, hindi ka naman kasama sa partido. Pero, antimano, sinisiraan mo na agad yung may partido na wala ka naman kinalaman doon. Yun diskarte nila. Kung ano man ang mangyari doon, diskarte ng partido yon. Kung ano man ang ginagawa nila, labas ka ron at labas din si Kamanong doon. Ang hirap sa'yo, mabanatan mo lang at masiraan mo, baka kasama ka ron sa sinasabi ni Banat Bay na talagang kailangan ng i-criticize na mabuti ang pamilya Duterte, lalo ang tatakbo sa susunod na taon, para makaroon ka ng sinasabi na magkaroon ng sweldo buwanan na hindi bababa, hihigit sa kalahating milyon, mga kababayan. Kaya kailangan yata, di umano, talagang bakbakan mo ng bakbakan para masama ka ron sa payroll. Hindi kaya, nagtatanong na si Kamanong. Dahil ito, nung mga panahon po na kasagsagan po ng kampanyahan, nung panahon po na tumatakbo po ang Bongbong Marcos Jr., siya po ang minamanok po to. Kaya nga po, Batang Maynila to ay si Isko Moreno. Si Isko Moreno po ang kanyang iniendorso. At galit na galit po ito sa Pangulong Marcos Jr. noong mga panahon na yon. Pero ngayon, mukhang naghihimod po yata. Hindi natin alam kung sino minamanok ngayon. Mukhang minihimod yata. At yung dati niyang sinusuka yata, ngayon, kinakain niya yata. At sanay na sanay po sa kanya sinuka, mga kababayan. Yung sinuka na, pagka may pakinabang yata, talagang kakainin mo dahil sa pakinabang. Di kaya, nagtatanong lang si Kamanong. Sinama dun sa campaign ad Kung sa inilabas sila, no, parang nasa impyerno lang, kasi may apo yung background. Nasa impyerno. Sabi ni Bato, itaga mo sa Bato. Itataga ka namin talaga sa Bato. Itataga namin sa Bato na hindi ka ibumoto. Tapos si Bongo naman, ganun pa rin yung linya niya. Yung na linya na. Na ang bisyo niya raw sa bisyo. Malasakit daw. Malasakit ang mukha mo. So yung mga babayan, Nakita niyo po, yung mga slogan ni Senator Bato, pinintasan niya pa, taga sa Bato. Tapos yung slogan naman ni Bongo, na yung kanyang malasakit serbisyo, parang hindi niya gusto yon. At parang hindi totoo. Napakarami nga nagawa ni Senator Bongo, di ba? Lalo yung kanyang mga malasakit center, serbisyo. Na pagkikita mo naglilingkod siya, hindi katulad ng mga iniindoso niya, mga nagbubutas ng upuan. Lumalabas lang pagkahalalan. Napagkikita lang pagkahalalan na at kailangan na silang bumalik dun sa sinasabing pangangailangan nilang makabalik sa kapangyarihan. Dun mo lang sila makikita magtatrabaho para sa taong bayan, mga kababayan. Ibang klase, no? Tapos sasabihin mo, yung grupo ni dating Pangulong Duterte ay parang nasa impyerno doon sa kanilang background. Ibang klase itong si Batang Maynila Toits. Parang sanay na sanay ka sa impyerno. At alam na alam mo ang itsura ng impyerno. Ibang klase ka, bata. Ito po, pakarami niyang pintas, Talagang yung kanyang criticize sa Duterte saka sa mga senator na inendorso. Ibang klase ka. wala si Ipe. Mabuti dito yung sinama. Oh. At naka-uniforme pa talaga. Parang Gilas Pilipinas puso. Kasi puso na lang talaga ang manano dito Mananaig dito kasi pagdating sa survey, wala naman Pagdating sa survey, laglagan to mga to Tingnan niyo po mga kababayan. Pinagmamalaki yung survey. Pinagmamalaki niya, mga kababayan. Sinusuka na nga ng taong bayan. Sa survey na nga lang, tumataas sila. Dahil yung survey, nababayaran yata. At iilan tao lang po sinesurvey, real talk. 1,000 to 2,000 voters lang sinasabi nila. 2,000 lang pinakamalaki. Pinakamalaki na sabihin natin 5,000. Ilan po ang botante sa Pilipinas? Hindi na po bababa sa 50 million ang botante. Kukunin mo lang ang figure, 1,000 to 2,000. Hindi na po naniniwala ang taong bayan dyan. Ang pinaniniwalaan po ng taong bayan, Batang Maynila Toits, yung performance,
yung nagawa ng 3 taon, yung nagawa ng 6 na taon ng politiko. Matatalino na po ang taong bayan ngayon. Hindi na po katulad nung panahon pa ni Kopong-Kopong na naniniwala sa survey. Teknolohiya na po tayo ngayon. Nasa social media na po lahat. Nakikita na po ng taong bayan. Marunong na po mag-research ang taong bayan. Internet na tayo ngayon. Hindi katulad nung panahon na sinasabi mo. Maniniwala pa sa survey, kaya pang i-brainwash ng survey company ang mga Pilipino. Ngayon, isang click mo lang ano ang nagawa, ano ang mga korupsyon ang nakikita sa social media. Mga korupsyon, mga na-expose lalo sa Senado at Kamara, na ang kanilang mga budget walang public hearing. Kailangan ba sa survey yan? Kailangan bang itaas ng survey yan? Nakakataas ba ng survey yan? Pag nalaman ng mga Pilipino, lalo sa social media, na ang Kongreso at Senado ay nakasara ang kanilang budget na binibigay ng taong bayan ay nakasara, sarado, walang public hearing, at yung kanilang mga budget, yung kanilang MOOE, ano ginagawa nila sa kanilang mga extraordinary liquidation by certification lamang, Maynila TOEIC, nakakataas ba ng survey yan? At yung natuklasan ng mga Pilipino, ang pera, 2 tao lang minamanduhan. Kasama pa daw ang First Lady sa nagmamando ng pera ng bayan ayon sa Vice President. At ang Speaker at ang Saldico, kirarami nilang ginagawang extraordinary sa mga ahensya ng gobyerno. Kasama pa ang First Lady, Batang Maynila TOEIC. Nakakataas ba ng survey yan? Sa tingin mo, puro bobot, gagot, tanga katulad mo mga Pilipino. Siguro kung ang boboto ikaw at pamilya mo, mananalo nga sila kung kayo lang ang botante sa buong Pilipinas. Pero gising na ang mga Pilipino, lalo ang mga OFW. Sa tingin mo, magugustuhan ng OFW ang mga ini-endorso mo, ang bagong Pilipinas, ang trabaho nila, ang isang damukal na perang hindi maipaliwanag, inistapa ang Pilipinas, lalo yung pera ng mga contribute ng taxpayer, contribute ng mga Pilipino, PhilHealth, GSIS, SSS, Maharlika Investment Fund, galing sa pera ng taong bayan, nasaan na? Di ba? Istapa nga, sabi ni dating Pangulong Duterte. Tapos, sasabihin mo, napakataas ng survey ng bagong Pilipinas at wala sa survey. Itong mga ito, kailangan pa bang pumunta sa survey? Kung ang survey company naman ay hawak sa liig yata. Hawak yata sa liig ng may humahawak. Di po ba? Sa survey wala naman pumasok eh. Lalong-lalo na si Philip Salvador saka si Jimmy Bondo. Hindi naman pumasok wala nga sa top 20 ata eh. O, tapos si Bondo, minsan pumapasok. Palitan sila ni Bato de la Rosa. O, so wala na talaga mga kababayan, kaya medyo pakyut. Talagang binibilog nito ni Batang Maynila TOEIC. Binibilog niya ang mga Pilipino. Ang gusto niya, maniwala sa kanya mga botante na wala na kapag-bagasa itong inendorso ni dating Pangulong Duterte. Ang may pag-asa na lang po sa kanya, yung i-endorso niya. Yun na lang po ang iboboto natin, yung sasabihin niya at yung i-endorso niya. Pero pagdating daw po sa mga inendorso at sa partido ng PDP Laban, na sinasabi niya itong partido na ito ay padapa, imbis na Partido Demokratiko Pilipino, sa kanya ay padapa, ay wala na raw kapag-pag-asa mga kababayan, yung partido ng ating Pangulong Duterte mga kababayan. At kung ano-ano po ang ginawa niyang paninira dyan, hindi raw po pumapasok yan sa survey. Ang pumapasok lang daw po dyan ay sino? Si Senator Go at si Senator Bato na lumalaglag pa raw, nagsasalitan pa. Ibang klase ito. Ito ay ibang klase. Para lang po mapalakas yung kanyang i-endorso sa Pilipino at doon sa kanyang mga followers na kala mong kay gagaling ng mga politiko, samantalang pinakitaan tayo ng kanilang trabaho ng 3 taon, 6 na taon at binigay na trabaho sa atin
mangamkam lang na mangamkam at isang damukal na hindi maipaliwanag ang kanilang mga extraordinary pondo, travel fund, di ba? At ano pa? At ang kanilang hinahawakang budget. Di po ba? Pakita lang at parang Gilas Pilipinas puso. So puso na lang talaga nila ang nagpapatibay ng loob nila. At yan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, siyempre, dagdag pampalakas loob. Yung mga anak ni Duterte, si Basti, sa kasi po lang, di ba sabi, tatakbo dati? O, hindi na tumakbo, bakit tayo matras? Di, wala niya sa survey. Hindi nga mapasok sa top 12, paano ka tatakbo? Alam mo nga, Alam mo, Batang Maynila to, hindi kailangan ng Duterte, katulad ni Baste, ni Pulong, na tumakbo sa senatorial. Sila nananalo kahit hindi senador. Yung mga senador mo ba kayang manalong presidente? Sige nga. Sige nga. Alam mo ba history ng Duterte? Ang Duterte hindi na kailangan magdaan sa national. Batang Maynila, Toits. Maniniwala ako sa iyo kung sa mga sinasabi mo na sa pagiging political analyst mo o analysis, nagbibigay ka ng figure. Kung sana ipinanalo mo man lang si Yorme. Dahil si Yorme pumasok sa national. Olats. Di po ba? Olats. Tumakbong senador. Olats. Tumakbong vice president. Tumakbong presidente. At tumakbo palang presidente. Hindi na nag-vice president. Tumakbong senador. Olats. Tumakbong presidente. Olats. Tapos maniniwala kami sa iyo. Samantalang sa mga Duterte na sinasabi mo na mahina sa survey, kaya natatakot tumakbo bilang senador dahil wala sa survey, maniniwala kaya misaya sa mga analysis mo? Batang Maynila, Toits? Sige nga. Samantalang ang dating Pangulong Duterte, hindi naging senador. Nakatakbo lang siya ng isang termino congressman. Bumalik ulit bilang mayor, naging vice mayor, naging mayor, at naging presidente agad. O, nanalo, pero hindi siya tumakbong senador, pero naging presidente. Sino ngayon ang mas popular at minamahal ng taong bayan? Yung ini-endorse mo na kailangan pang manalo ng senador bago umakyat at magkaroon ng sinasabing magandang credential dahil senador na? Ganun po ba? Hindi po ba, wala bang karapatang manalo ang isang mayor na maging presidente? Ano po ba ang vice president? Sara Duterte, mga kababayan. Di po ba ang vice president, nanalong vice president, hindi naman po naging senador? Hindi rin tumakbong congressman. Antimano po siya ay mayor, naging vice president. Di po ba? At kaya rin pong gawin ni Bastion at ni Pulong na pwede po silang mas mataas pa sa pagiging senador, kaya nilang ipanalo ang kanilang Duterte na eplido. Di po ba? Nakikita po kasi sa trabaho. Di po ba? Maniniwala ang mga Pilipino, itapik mo sa vlog mo yung confidential fund ng presidente. Dahil nga bugbog na ang Duterte sa inyo, lalo sa confidential fund, Intel fund. Bakit hindi nyo naman ngayon itapik? Para makita naman namin kung paano nyo naman sagutin at ikatwira sa mga Pilipino ang confidential fund at Intel fund na pinakamataas na gumastos sa gobyerno sa loob lang ng 12 buwan noong 2023. Ang pinakamalaking gastos na ginastos sa taxpayer ay ang Pangulo. Yung gigil na gigil kayo sa confidential fund na 125 million, samantalang ating Pangulo ay gumastos po hindi bababa sa 4.56 billion pesos. Nasaan na, Batang Maynila Toits? Itapik mo. Isama mo na si Jarrett. Isama mo na yung isa pang taga Maynila dyan na tumatakbo senador. Itapik nyo po. Yung taga Bicol. Isama nyo na rin si Sangkay. Di ba ba? At si Abe. At meron pang abogado na magaling. Yung abogado rin po na napakagaling pong nagiging kritiko po. Yung abogado. Babae po yata yun. Talagang wala pong lubay yun kung hindi talaga. Puro ang topic po nun ay sa mga Duterte.
Sana po itapik nyo rin po yun. Itapik nyo rin po ang 4.56 billion na confidential intel fund na ginastos lang po sa loob ng 12 buwan. At hahanapan din po yan. Dapat din po yan, may mga resibo rin po yan. Kamukha rin po ng ginagawa nyo kay BP Sara. Di po ba? Pero dito, nakakalungkot lang po, di po ba? Yung ginawa po ng dating Pangulong Duterte, yung kanyang mga inendorso, kulang pa po yan. Kulang pa, mga kababayan. Hindi pa po kumpleto yan. Dahil una-una, wala pa po dyan si Atty. Vic. At hindi naman po tatakbo si Senator Robin Padilla. Ang tatakbo lang po dito, si Senator Bato, Senator Go, siyempre si Congressman Marcoleta, si Atty. Bondok, si Atty. Jimmy Bondok, at siyempre po si Philip Salvador. At yung dalawa po yata, hindi ko masyadong familiar sa akin. Kung familiar po, tatakbo po kaya yan. O kasama lang po sa mga meron pong katungkulan po sa partido. Mga kababayan, pwede nyo po i-text kung sino po yung sinasabi ko na dalawa. Kaya dito po sa Batang Maynila, ituloy po natin kay Batang Maynila. Hindi kayo mananalo. Kaya itong mga to, ano na lang to? Pampakyut na. Pampakyut na lang. O sino ba wala dito? Wala dito si ano? Sino ba yun? Kasi nga ito may papakita ko sa inyo guys. Papakita ko sa inyo, Team Duterte. Meron ako na rito picture ng Team Duterte. Ito pakita ko sa inyo. Ito yung mga maisog daw. Mga maisog. Yan. O ito. Team Duterte. Ay, wala pala si Marcoleta dito. Pero meron silang picture na kasama si Marcoleta. Hindi. Kasama pala si Marcoleta. Iba pa yung tinitingnan ko dito sa laptop. Okay. Ito yung Team Duterte. Sino ba yung Team Duterte? Christopher Bongo. Si Marcoleta. Si Marcoleta. Si Bato de la Rosa. Attorney J.B. Hinlo. Ito pala, mga dito, Attorney Raul Lambino. Okay. Yun sa picture pala na iba. Yung pala si yung isa doon si Attorney J.B. Hinlo at Attorney Raul Lambino. So, mga pala to, senatorial candidate. Ayun, nabanggit na pala mga kababayan. Hindi nga natin kilala. Tapos si Vic Rodriguez, hindi kasama doon sa lista sa picture. Si Vic Rodriguez, yan naman to may sariling lakad dito. May sariling mundo rin to si Vic Rodriguez Di ba? Kaya tinanggal to ng Presidente Marcos, may sariling lakad to pumipero to ng... Kaya yan tinanggal kasi nakita niya sa totoo lang, di ba? May libro po yan Naglabas po siya ng libro, di ba? Si Atty. Vic, pinasisinungalingan niya Kaya po yan umalis na kusa kasi nakikita niya hindi po ang presidente ng Pilipinas. Marami pong presidente. Di ba? Ano sabi ng Atty. Vic ayon sa kanya? Nagpapaka-presidente po ang First Lady. Siya po ang nag-a-appoint. Yung mga hindi po dapat i-appoint at wala po dun sa credential na hindi po tutugma, yun po ang kanilang ginagawa at pinangungunahan po ang isang executive secretary. Di po ba? Natuklasan po yan pati ni Attorney Trixie Cruz Angeles, di ba? Na hindi po ang Pangulong Marcos lang ang Pangulo sa Malacanang. Marami pong nagiging Pangulo doon. Mga kababayan, Batang Maynila Toits, mukhang alam na natin mga tambay. Dating kay Yorme, ngayon naman kay PBBM mga katamay. Magkano kaya di umano ang tanggapan? Sarili. May diskarte ng sarili niya di ba? Kaya nga tinanggal ng Presidente Marcos dami na itong pinera. Eleksyon pa lang, dami na itong nakakurakot Tingnan nyo. Sino pa? Pinagbintangan niya si Atty. Vic, marami raw kinurakot. Sa tingin mo, Batang Maynila Toits, kung marami kinurakot yan, paliligtasin ng bagong Pilipinas yan, isang damo ka lang kasong ilalagay ng DOJ dyan. Kung totoo sinasabi mo, halos lahat ng napakarami ng pinasabog ni Atty. Vic. Kinwestiyon ba siya? Pinaimbestigahan ba siya ng Pangulo at ng First Lady sa mga akusasyon niya, sa mga maisog rally? Kung ano-ano mga sinabi po nila. Kasama po si Atty. Glenn Chong. Di po ba?
Ano-ano ang pinaputok ni Attorney Vic? Nagkaroon po ba ng sagot dito ang Malacanang? Di po ba nagbingi-bingihan? Ibig sabihin, may katotohanan yata. Dahil nga po yung sinasabi ni Attorney Vic, napakarami pong presidente sa Malacanang. At yung sinasabi ng Vice President, maraming kumukolekta ng pera. Nangunguna na ang First Lady ayon sa Vice President. Di po ba? Attorney Jimmy Bondoc, si Jimmy Bondoc kasali, pakanta-kanta lang yan. Kakantahan kayo nito sa Senado. Ganon? Abogado yan eh. Kakantahan kayo nito sa Senado sigurado. Ano ba yung kanta nito? Ayan po mga kababayan, yan po ang taga Maynila. Hindi po yata siya adik at hindi po siya bayaran at lalong-lalo po hindi po siya magpapabayad. Nasa itsura naman po niya. Dahil po siya ay may paninindigan. Nakita niyo po pagdating po sa paninindigan ay kitang-kita na po natin ang kanyang motibo. Dahil dati po siyang panatiko ni Isko. Di po ba? Galit na galit po siya sa mga Marcos. Kailangan si Isko ang manalo. Pero ngayon, kailangan pong manalo ang Team Bagong Pilipinas, mga kababayan. Dahil nga po siya ay mayroon po siyang political will at may paninindigan po ang taong ito, si Batang Maynila Toits. Hindi po siya kayang bayaran ni numan kahit sinong politika o kahit sinong politiko dahil buo ang kanyang paninindigan. At may umuugong pa yata, mga kababayan. Iba na po yata ang minamanok nito. Hindi na po yata si Isko. Totoo kaya yun, Batang Maynila Toits? Hindi na si Isko ang iyong ini-endorso sa Maynila. Iba naman. Dahil nga, meron kang paninindigan at talagang may political will ka. At sinasabi nga natin, ipakita mo at ipagmalaki mo naman. Aantayin ni Kamanong ang iyong i-endorso na sinasabi mo ang mga inendorso ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, ay walang kapanapanalo, olats, at sinabihan mo pa ang partido na padapa. Imbis na PDP, ay ginawa mo pang padapa. Kaya, ihayag mo naman ang mga credential ng iyong mga iniendorsong mga senador. Ipakita mo sa taong bayan, ipakita mo sa iyong vlog ang mga credential, mga nagawa ng iyong mga pinagmamalaki. Kailangan ito ay magagaling, ha? Walang bahid korupsyon ito, lalo na nanungkulan ito. At walang itinatago sa taong bayan ito, lalo ang kanilang libro. Kailangan ay nakabukas ang libro nito, Batang Maynila Toits. Kailangan makita ng taong bayan at ni Kamanong na napakagaling yan, ini-endorso mo. Na walang bahid korupsyon at walang tinatago sa taong bayan, lalo sa paghawak ng pera, Batang Maynila Toits. Yung sinasabi mong mga kumita, sanay na sanay yata tayo sa kitana dahil mismo pati si Attorney Vic Rodriguez sinasabihan mo maraming kinurakot Ibang klase ka. Bakit? Sanay na sanay ka ba sa mga kitaan? Sa mga kumikita ng malaki? Ganun po ba? Batang Maynila, good luck na lang. Kung ay pagmamalaki po ninyo, Batang Maynila Toits, ang sinasabi mo na wala sa survey at hindi umaangat sa survey ay mananalo na. Mangyayari lang yan. Kung walang internet ang ating bansa at walang social media ang Pilipinas, baka sakaling manalo pa yan na lahat ng sinasabi mo, katulad ng sinasabi ng survey company, baka maniwala pa ang mga Pilipino. Pero sa panahon ngayon, mahirap na po yan. Mahirap na po mangyari yan. Lalo po sa nadanasan natin ng 3 taon, 6 na taon ng mga senador, nakita po natin ang kanilang mga ginawa sa ating bansa. Ganito lang ang nangyari. Yung mga pera, natuklasan natin kung paano nila galawin at kung paano nila patakbuhin ang ating pera na walang pinatunguhan, napunta lang sa flood control, tinangay ng mga baha at ng malakas na hangin. At yung ating mga kaperahan, ating kagintuan, at yung pera po na nilalagay po at pinaparte-parte sa mga ahensya kasama katulong ang 2 tao sa Kongreso, ang Speaker at ang Saldico. Natuklasan po natin yan. May social media na. Pero sa kabila nun, iniidolo pa at hinahangaan po ng isang vlogger na taga Maynila. Napakagaling po. Talagang itong vlogger na ito, pag ito po ang lagi nating paniniwalaan, dadalhin po tayo nito sa sinasabi niyang
impyerno. Yung impyerno na sinasabi niya ron daw sa litrato, sa background ng PDP laban, mukhang doon tayo dadali nito. Pag ito lagi ang ating pinakinggan, mga kababayan. Kapani-paniwala po. Kasi itong vlogger, may dignidad ito. May dignidad. May paninindigan, mga katambay. Marunong may isang salita. Pagka meron siyang inindorsong politiko, kailanman ay hindi niya ito tetradorin. Hindi po siya trader na vlogger, mga katambay. Malinis po siya. Basta po siya para sa bayan, mga katambay. Never siyang bumalimbing. Hindi po siya balingbing, mga kababayan. Itong batang Maynila Toits, kung saan po yata ang pakinabang, hindi niya sasamahan ng may pakinabang. Iiwasan niya yan dahil nga may paninindigan siya. Kung sino ang kung sino yung naumpisahan niya na hinangaan niyang politiko, kailanman ay hindi niya iiwanan ito, mga kababayan. Dahil may paninindigan siya, hindi siya masisilaw sa salapi. Ay, nako. Ang pera nga naman. Pag mahina kang kumontrol, ikaw ang dadali nito. Kahit kahihiyan mo, kakainin mo. Lahat ng kahihiyan mo, kahihiyan, at mga masasabi sa'yo ng mga politiko, kayang-kaya mo itong kainin sa iyong pagmumuka. Dahil may kapalit na malaking halaga yata. Di ba? Kaya baliwala na sa iyong lahat. Pati pagkatao mo. Di ba? Muli po, si Katambay Manong. Maraming salamat po sa nakaagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mga kababayan. Iwasan po natin, maging matalino po tayo, mga kababayan, sa pagboto at pagpili. Mag-research po tayo, tingnan po natin ang nagawa ng mga politiko, lalong-lalo na kung ito'y naglingkod na sa atin. Mag-ingat po tayo nang hindi po tayo mapahamak at mapunta po tayo at ang ating bansa ay magtuloy-tuloy po sa sinasabi ni Batang Maynila Toits na nasa impyerno na raw po, mga katambay, at palubog na sa kumunoy, lalo sa korupsyon. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.